yung pinaka-short term nila na target, yung sasabing mini trial, is to destroy, to blacken, to demonize the Vice President, to create a narrative. Kahit pa yung mga narrative na yan ay uh, comical, pero basta lang makakreate ng narrative. Like for example, kay Madriaga, ano bang talagang nobody in his right mind, objective mind, would give credence to that very incredible testimony coming from a detained person diyan sa Bilibid. Kung nabilibid ka, sabi ba ni Secretary ni Congressman Puno, uh, sabi niya, I used to become the DILG Secretary. Alam niya kung anong sitwasyon diyan sa Bilibid. So kahit na anong sasabihin, anong ipasabi sa kanya, sabihin niya talaga niyan. Kasi for his own comfort, kung mayroong ibigay sa kanya na trade-off. And then paniwalaan natin yan. Yung allegation about grave threats. Ano bang grave threats yan? Meron bang ebidensya na talagang meron ng kinontrata si Vice President Sara Duterte na papatay kay President Marcos, kay First Lady at saka kay Speaker? Conditional nga yan eh. So, paano hindi ka maging crime yan? Ako, simpleng abogado lang ako, Admar. But if that case will be filed, talagang madismiss yan kasi walang katawa yan eh. Katawa-tawa talaga yan. Hindi yan naabot sa yung prima facie case na yung may certainty of conviction. Yan na ang pamantayan ngayon sa even in the preliminary investigation stage. Kung objective lang ang prosecutor, talagang diyan pala ng level, dismiss na yan. Dito po sa nakalipas, kabilang po kayo sa mga petitioner, laban po sa impeachment, laban kay Vice President Sara Duterte, no? At nakakuha po kayo ng paborableng desisyon. Now ngayon, meron na naman pong impeachment proceeding na nagaganap dyan po sa Kamara. Sa mga available po ng mga information, sa mga pagdinig po nila na ginagawa, meron pang mga nabanggit na magkaroon ng mini trial, tapos meron pang mga pahayag na kailangan pang based daw sa kanilang rules, kailangan na mismong ang respondent ang magbibigay, maglalabas po ng ebidensya na siya ay inosente dun sa mga akusasyon laban sa kanya. Nakikita niyo po ba na tumutugma or merong paglabag doon sa desisyon na paborable po sa inyo ng mga petitioner dati, dito po sa ginagawa ngayon ng Kamara? Yes, Anmar, thank you for that question. Talagang when I read the decision of the case Torion versus House of Representatives at saka yung Duterte versus House of Representatives, malinaw talaga na ang sabi ng Supreme Court ay hindi talaga entirely political process ang impeachment. It must be governed by the strict adherence to our constitutional processes. So talagang as of now, makita mo talaga ang violation ng constitutional rights ng respondent. Number one, yung violation ng Equal Protection Clause. No one shall be denied the equal protection of the law. Now, what is the source for the ghost is the source for the gander. Ngayon, sa case ni President Marcos, it was dismissed lacking in form and in substance kasi walang ultimate facts. So, walang ebidensya. Yan ang kanilang yardstick. But in the case of Vice President Sara Duterte, walang ultimate facts, lahat ng allegations lang, walang ebidensya, and yet they found sufficiency in substance. Diyan pa lang, meron ng violation. Pangalawa, nakita ko, diyan sa nawala na yung presumption of innocence. One who accuses has the burden to prove
of his accusation. Normal yan eh. Yung onus probandi, nandoon yan sa nag-akusa. Ngayon, ang ginawa nila, ang inaakusahan, ngayon na siya na ang parang may responsibility, mayroong obligation to prove her or his innocence, which is not in which is not consistent to the principle of fair play at sa presumption of innocence. May narinig naman ako na yung defense team ni Vice President Sara Duterte cannot cross-examine the witnesses of the prosecution at saka yung mga complainants. Violation na ng due process. Lahat ng mga rights under the Constitution na sabi ng Supreme Court must be observed ay talagang they are ignoring it, they are denying it to the Vice President. Pero ang masakit dito, Admar, while other parliaments in other countries or lawmaking bodies na doon are busy finding solutions to this crisis brought about by the war of US versus Iran, our House of Representatives and the Senate are busy decimating and destroying Vice President Sara Duterte. Ano ba ito? We are supposed to have a House of Representatives who will look at the welfare of the people na at this time are facing grave economic crisis. And yet, while hindi na priority yan, they are prioritizing a very politically motivated partisan na agenda. And lahat ng gagawin nila, even violating, trampling down rights of the respondent enshrined in the Constitution. So talagang nakakasuka talaga ito. Very, very hindi man lang disappointing but talagang condemning to the highest degree. Admar. Opo. And mayroong mga paunang, lalo na yung udang liderato po ng Kamara, nababanggit at pinapangalandakan nila na yung mga representative doon, kumbaga automatic na nagiging tinig or boses ng taong bayan. So kapag meron daw inihain dyan, automatic daw na sila nagre-represent sa taong bayan po, attorney. Paano naman po ma-differentiate sa tingin nyo po kung sila ba ay sumusunod sa tinig, well, sa kanila mag-uumpisa no, yung impeachment sa pagpapanagot po sa mga tiwaling opisyal. Pero paano naman po malalaman kung ang ito pong ginagawa nila ay boses or sila talaga ay nagre-represent sa kanilang mga constituents at hindi sa personal na interest po, attorney? Malinaw yan, Admar. Malinaw yan sa sikat ng araw. They are not basing their stance from the pulse or yung sentiments ng kanilang mga constituents. Ang kanilang motivation ay personal interest at saka yung personal preservation kasi alam nila na they have committed sins, they have committed betrayal to the Filipino people, to their constituents, kasi karamihan sa kanila ay they enjoyed the loot na nangyari sa ating kabanang bayan. They are the recipients. Alam naman talaga yan, balitang-balita yan eh. Karamihan sa kanila ay recipients of the malita. So they are afraid na the moment Sara becomes president, they will be talagang held accountable. So at this time, it's no longer about the voice of the people, it's all about their survival as not only as a leader, but survival sa kanilang kaso na harapin
the moment Sara Duterte becomes president. Opo. Kasi they committed sins against the Filipino people. Kaugnay po nito, attorney, na pag-uusapan natin, nakikita niyo po ba na hindi talaga lubusang uusad po or nakikita nila na pahirapan ang pag-usad nitong impeachment? Kaya ang gagawin na lang nila, lulubos-lubusin nila yung panahon, nababanggit nga nila, na meron daw silang mini trial, no? Na gagawin dyan po sa Kamara is para either maisulong yung kanilang sariling interes. Hindi talaga for accountability kasi nabanggit nyo nga parang hindi patas yung treatment sa mga impeachment laban kay Marcos Jr. at dito po kay VP Sara. Doon na lang nila ibubuhos for the purpose na magkaroon ng masira ang pangalan ng pangalawang Pangulo po, attorney? Actually, Almar, ang kanilang pinaka-ultimate objective na ma-convict si BP Sara doon sa Senate, which at this time is an uphill climb. But yung pinaka-short term nila na target, yung sinasabing mini trial, is to destroy, to blacken, to demonize the Vice President, to create a narrative. Kahit pa yung mga narrative na iyan ay comical, pero basta lang makakreate ng narrative. Like for example, kay Madriaga, ano bang talagang nobody in his right mind, objective mind, would give credence to that very incredible testimony coming from a detained person diyan sa Bilibid. Kung nabilibid ka, sabi ba ni Secretary ni Congressman Puno, sabi niya, I used to become the DILG Secretary. Alam niya kung anong sitwasyon diyan sa Bilibid. So kahit na anong sasabihin, anong ipasabi sa kanya, sabihin niya talaga niyan. Kasi for his own comfort, kung mayroong ibigay sa kanya na trade-off. And then paniwalaan natin yan. Yung allegation about grave threats. Ano bang grave threats yan? Meron bang ebidensya na talagang meron ng kinontrata si Vice President Sara Duterte na papatay kay President Marcos, kay First Lady at saka kay Speaker? Conditional nga yan eh. So, paano hindi ka maging crime yan? Ako, simpleng abogado lang ako, Admar. But if that case will be filed, talagang madismiss yan kasi katawa yan eh. Katawa-tawa talaga yan. Hindi yan naabot sa yung prima facie case na yung may certainty of conviction. Yan na ang pamantayan ngayon sa even in the preliminary investigation stage. Kung objective lang ang prosecutor, talagang diyan pala ng level, dismiss na yan. So, pangatlo, yung confidential funds. Meron bang ebidensya na nagsabi na ang funds ay landed into the pockets of the Vice President? Kahit nga, assuming merong discrepancy sa paggamit ng funds, the ultimate penalty of this allowance is restitution. So paano yan maging impeachable offense? Ang ginagawa lang nila ngayon is to, as I said, to destroy, to blacken, and to demonize the Vice President diyan sa political landscape na baka sakali na because of that masisira siya just like what they did, just like what the tormentors of the former Vice President Jojo Binay, paano siya sinisiraan. Pero I don't think so that it will work. Lalo na ngayon na ang mga tao ay, in fact, people are no longer watching kung ano nangyari diyan sa diyan sa house. Kasi ang mga tao ngayon ay talagang fighting for survival. Imagine, Admar, paano yung simple middle class lang na tao, yung mga monthly income earners, karamihan dyan,
may mga sasakyan. How can they cope with the skyrocketing price of oil na unanticipated? Yan ang yan ang worry natin, yan ang concern. Pangalawa, yung presyo ng mga bilihin. Alam mo, I'm not an economist, but if the price of oil increases, may domino effect yan. Lahat, everything is affected. Lahat mag-increase. Yan ang inatupag, yan ang problema na inatupag ng mga taong bayan ngayon. Siguro sa mga ultra-rich, like mga congressmen dyan, they cannot feel it kasi wala sa kanila yung kahit pa mag-full tank everyday sila. Kasi sintabos lang yan sa kanila, daming pera nila. Lalo na ngayon, may mga incentives pa siguro sila. So, ito ang talagang masakit dahil they are not doing their job, pero sige, gawin nila yan, but I don't think so that uh, mag-epekto yan sa pagkasira ni Vice President. Baka lalo pang aangat yung rating ng Vice President kung gagawin nila yan. Na talagang walang basihan, pang-aapi. Filipinos do not like to be yung do not like oppressors. Kasi ito, sa psyche natin yan, Almar, because we've been under the Spanish regime of 300 years, Americans, we have been slave. Nandyan sa ating psyche yan yung talagang api tayo. Kaya nga, we root for the underdog. Hindi na nakita yan. Kaya nga, how would they realize na yung ginagawa nila ay talagang magbabaklas yan sa kanila? May nasiyahan yung mga kasama nila. They are happy. Nakita natin sa Facebook, yung mga keyboard warriors sila ay masaya dahil yung keyboard warriors, fake naman talaga yan. Pero if you listen to the sentiments on the ground, nako, tingnan mo yung how was the president received by yung mga repatriated na mga OFW sa airport. Hindi nga siya pinapansin. I don't know when will they learn, when will they wake up from their slumber saka yung kanilang paniniwala. Kasi di exist an echo chamber, Admar. Sila lang kasi ang nag-uusap-usap dyan eh. They are already detached from the realities. Detached na sila sa sentimento ng taong bayan. Opo. Dito po sa nakikita niyo pong mga puna sa kasalukuyang ginagawa po ng Kongreso sa impeachment versus VP Sara Duterte. Kayo po ba ay nakahanda o muli ba kayong magpapasaklolo sa Korte Suprema po? Ukol nga po rito, attorney, sa hinaharap? I'm not yet coordinating with Attorney Torion kung kailanganin niya yung tulong ko. Kung meron mang ihahain na petition, I am more than willing to lend my hand, my helping hand. Just like what I did in the first impeachment complaint. Kung ano man, I am already signing up my involvement at saka yung aming law office kung kakailanganin man kasi sa grupo kami ni Atty. Torion. Alright. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Talagang, alam mo, wala tayong magagawa except to pray na itong pangyayari ngayon sa Middle East would not lead to a very unimaginable at saka yung destruction. To make it short, yung World War III, sana hindi mangyari yun. Sana, I don't know, everything ay hindi natin ma-fathom yung wisdom ng Diyos. Siguro, this will remind ourselves yung materialism natin. Kasi tingnan mo, kung magka-problema na, wala nang kwenta yung
tingnan mo nangyari sa mga areas na yan, they are very rich. Yung mga Gulf states, yung Saudi Arabia, talagang up, ang daming mga mayayaman diyan, Dubai. Pero ngayon, yung kanilang material wealth ay wala ng kwenta. Tayo naman, dahan-dahan ang apektuhan. So, if this war will escalate further, this will bring about so much destruction, and we don't know how will this end. Unlike in the World War II na yung gera noon ay conventional lang. Ngayon, kung ang option ay doon na sa nuclear, nako, hindi natin we cannot imagine the disastrous effect that may be brought about by this nuclear option, which is very imminent. I hope this will end. I don't know how this is going to end. But as of this time, yung 48 hours na ultimatum ni Trump ay parang lumagpas naman. The Strait of Hormuz is still being closed, and only those friendly countries to Iran, yung ships that are the ones being allowed. That is what is being fed to us by the news. We don't know exactly kayo. I don't know. Minsan, kung di natin alalaman kung ano ba talaga totoo ngayon. Everything is being done through propaganda. So, the world is at the brink of a very disastrous situation. Disaster na hindi pa natin na-experiencehan in World War I and World War II. God forbid, sana hindi mangyari yan kasi if World War III comes, nobody is a winner. All of us are losers. Let us pray, Advan. At saka yung bansa natin sana matapos itong politika. Dapat itong mga leaders natin will come to their senses na there is far greater concern na dapat tutukan nila itong welfare ng ating bansa. Dapat isantabi muna ang politika. Pero ngayon, the opposite happens. Ito ang lalo nagpalala sa problema natin sa ating bansa. Our leaders are not focusing on the solutions of the problems that is brought about by the Middle East crisis, but instead they are focusing on destroying, maligning, and demonizing Vice President Sara Duterte to the detriment of the Filipino people that they have sworn to serve and protect.